Hello everyone, ito nga pala yung part 2 nung iuwi na namin si Cloud at medyo naka-recover na siya. So i-continue namin yung kanyang recovery sa bahay and nagsabi naman yung kanyang doktor na okay na siya at pwede na siyang iuwi. Basta i-continue lang yung mga gamot na nireseta sa kanya. Dito nga sa video na to is medyo okay na siya kasi naitatayo niya na yung katawan niya unlike before na lagi lang siyang nakahiga. And ito nga yung araw na pwede na namin siyang iuwi kaya excited na rin kami and syempre tutulungan namin siya para makalakad siya uli. And ito nga naiuwi ko na siya dito sa bahay namin and diyan ko nga siya pinwesto sa may kwarto namin para mas madali ko siyang makita at masilip-silip kahit natulog ako. Within 1 week nga na na-confine siya, nakita ko na medyo malaki yung kanyang naging improvement kasi before hindi niya na igaganyan yung katawan niya and ngayon nakakadapa na siya. Medyo mahihirapan lang siya talaga maglakad kasi nga siguro nanibago yung katawan niya dahil sa nangyari sa kanya. Tumayo si Cloud, wait. Hey, Sky! Sky! Ito nga yung moment na sobrang tuwang-tuwa talaga ako kaya vinidyo ko talaga yung pagtayo niya. And dito nga bigla siyang tumayo ng kusa. Yun nga lang, medyo kailangan niya ng support kasi talagang mahina pa yung dalawang binti niya sa likod. Nakikita ko talaga sa kanya na gusto niyang maglakad at gusto niyang tumakbo. Yun nga lang, hindi niya pa talaga kaya kasi nga sobrang hina pa nung dalawang paa niya sa likod at medyo lumit din yung mga muscles niya. So nilagyan ko siya ng harness para pang support na if ever na tatayo siya, kaya ko siyang bitbitin or hilain. Ang turo din sa akin ng vet doctor niya is lagyan ko siya ng towel sa may bandang tiyan niya pang support para doon sa dalawang legs niya sa likod kasi nga sobrang hina at talagang nanliit yung mga muscles niya doon para makatulong kung maglalakad man siya. So ganyan yung ginagawa ko para matulungan ko siya makapaglakad uli and syempre para tumigas uli yung mga muscles niya sa likod. Mahirap pero talagang kinakaya ko kasi nga gusto ko rin na makabalik siya sa dati at kung ano yung normal niya. Kahit natagaktak yung pawis ko araw-araw tinitiis ko talaga at sinatsaga ko na palakad-lakarin siya kasi yun na yung makakatulong sa kanya and ayaw ko naman na mabaldado siya kasi nga ang laki niyang aso tapos di ba hindi siya makakalakad. Kung saan niya gustong pumunta sinusundan ko lang and ginagabayan ko lang siya gamit yung harness na yan at saka yung towel na yan. So dito nga is gusto niyang pumasok sa may CR namin kasi nga nung hindi pa siya nagkaroon ng sakit na ganyan, talagang gusto niyang pumunta dito sa CR kasi dito sila umiihi. Tumayo na! Ano? Cloud. Sky! Ito nga yung pinakamasayang moment na naramdaman ko nung nakakatayo na si Cloud at nakakapaglakad na siya ng siya lang. Yun nga lang konting alalay pa rin, medyo mahina pa pero at least nakakatayo na siya. Sobrang saya ko kasi yung mga pagod at effort ko para makalakad siya uli talagang nagkatotoo at ito na nga siya. Syempre sinasabayan ko rin niya ng dasal, pag-aalaga at pag-iintindi ko ano man yung kalagayan ni Cloud ngayon. Oo nga aso sila pero kasama natin sila sa bahay at parang kapamilya na rin natin sila. No, kaya na tumayo. Oh, lie down dito. Upo. Sit. 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 Good boy. O di ba nakakatuwa si Cloud, nakakasunod na siya sa command ko na sit and kaya niya na rin tumayo kahit papano. So, tubig mo ha. Pag nauhaw ka, uminom ka. Huwag kang tamad uminom. And by the way pala guys, ito nga pala yung kinakain lang ni Cloud, itong wet food na to from Dr. Clouder. So ayun, nagpabili ako ng 4 kasi naubusan na ako. Pero before niyan, may nabili na rin akong 3. So ito yung recommended ng kanyang vet doctor, itong Dr. Clouder's wet food. Hindi kasi siya pwede pa sa mga solid food dahil nga nagsasuka siya. Ito pala, nabili ko siya doon sa mga pet shop. Wala akong makita nito sa ibang mga nagtitinda ng mga dog food. Meron lang ako binibilhan talaga dito malapit sa amin sa may Pateros. Doon ko lang siya nakikita. And minsan nagsosold out din ito. Yung isang can nga pala nito is 255 pesos. So nakaubos na ako ng 3. And then nagpa-add uli ako nitong 4 kasi hindi nga pwedeng pakainin ng mga solid food si Cloud dahil nga nagsusuka siya. And ito, yung isang lata na to is nasa 2 or 3 times a day niya yan kinakain. So konti lang talaga, small frequent lang yung pwede niyang kainin. So ayan, ito palang wet food niya is may prescription to ng doktor niya, depende sa condition ng mga dogs natin. And since hindi niya naman pwedeng ubusin yung isang can dahil small frequent lang yung pwede niyang kainin, so minsan may natitira. So nilalagay ko siya doon sa transparent na lagayan, tapos nire-ref ko. And then after nun, kapag papakainin ko naman sa kanya, syempre ipapato yun or nilalagyan ko ng medyo maligamgam na tubig. And ito nga, magpe-prepare ako ng pagkain ni Cloud and syempre hinahati-hati ko na yan kasi hindi ko iniiwan yung wet food dyan sa may pinakalata. So tina-transfer ko talaga siya sa ibang lagayan and then tsaka ko siya i-ref para hindi siya mapanis or hindi siya masira. Advice din ng aming vet doctor na pwede rin naman itong lagyan ng konting tubig or maligamgam na tubig para at least medyo mas malambot pa siya. As advice, ganito lang dapat karami yung required na pwedeng kainin ni Cloud. So hindi siya pwedeng kumain ng sobrang dami kasi nga medyo nauubo siya and then after nun nasusuka siya. So sayang lang yung pagkain kasi naninibago pa yung kanyang tiyan. And dito nga nagdagdag ako ng konting tubig or yung maligamgam na tubig para medyo mas basa-basa pa yung pinaka-wet food ni Cloud at madali niyang makain. Cloud? Kain na tayo. Ito na yung food mo, oh. Tara na. Ha? O, gising na. Nantok pa siya. So, yun. Malakas siya kumain. Kaso, yan lang yung pwede niyang kainin. Yung ganyan lang kadami.
Kasi nagsusuka-suka din siya. Yun ang iniiwasan. Para hindi siya magsuka-suka. Ayan, ganyan lang siya. And after nga ng ilang days, weeks, and months na recovery ni Cloud, ito na siya ngayon. Tingnan nyo naman, di ba? Parang kala nyo wala lang nangyari. O, di ba? Super thankful talaga ako kay God na gumaling si Cloud at nakabalik siya sa dating kung ano siya. Nakakalakad, nakakatakbo at nagagawa niya lahat ng gusto niya. And gusto ko rin talagang pasalamatan yung animal shelter dito sa May Taguig dahil very accommodating sila sa mga pets na may mga ganitong condition. And syempre, maraming salamat dun sa mga doktor na tumingin kay Cloud. And ito nga ang full story ng recovery ni Cloud after niya magkaroon ng sakit, and sana na-inspire ko kayo. Thank you for watching, guys. Until next time. Bye-bye.